based sa nakita ko, at based na rin sa observations ng iba, medyo walang sistema, no, ng pagpa-prioritize at pag-allocate, no? Parang arbitrary, kahit na sinasabing may formula na ganito. Unang-una, hindi ko masyadong maintindihan yung formula, medyo komplikado. Kaya ang nangyayari, may mga distrito, may mga area na mas kaunti, kahit na malaki ang kanilang populasyon o malaki ang kanilang land area, mas kakaunti ang nakukuha nila. So, ang problema kasi kapag arbitrary at walang guideline, nandyan papasok yung ano, no, yung subjectivity, no, yung discretion. Hindi naman natin sinasabing wala dapat na ganon, pero dapat yung tingin ko minimal lang. Kailangan talaga kung ang isang region, no, isang probinsya o isang distrito nangangailangan ng mas maraming kalye, nangangailangan ng flood control dahil siya ay flood prone, dapat mas marami dun sa area na yon. So, ano lang naman yun, common sense lang Pero dito sa nakikita natin, parang hindi ganun ang nangyayari. Kaya nga, very welcome po ito na development, yung unang-una yung direktiba ng ating Pangulo na i-review, repasuhin natin. At ngayon, yung order sa atin ng Kongreso, dahil sila na ngayon ang in charge sa budget, in-orderan tayo ngayon ng Kongreso na revisit, revise, at kung kinakailangan, baguhin, bawasan ang budget ng DPWH. So yung flood zones, meaning scientifically based So, kagaya yan, no? Flood control. Ang sinasabi ng ating mga kongresista at nakita din natin as my own personal observation sa few days ko dito sa DPWH, parang ang walang pagpaplano sa kung saan dapat ginagagay ang mga flood control projects. Okay, totoo na halimbawa ang Bulacan, yan, flood prone yan. Dapat talaga yan, may flood control. Ang problema naman sa Bulacan, at nakikita din natin sa ibang lugar tulad ng Mindoro, hindi tama ang pag-implement ng mga proyekto. Maraming ang budget, maraming ang project, pero yung implementation ng mga project, either guni-guni or substandard. Pero meron namang mga area, halimbawa yung kanina kausap ko po, yung mga taga Maguindanao, na alam naman natin, heavily flood prone area in Mindanao, dahil yan, nasa Central Mindanao, yung tubig dyan lahat bumabagsak, napakaliit naman ng budget. No? So, kailangan talaga ayusin ito ng mabuti. NOAA, 1 million flood control, wala Indian flood. Okay po ako doon. No, maganda po yung suggestion ni Chair Mika Swansing ng ating Committee on Appropriations. Kasi yon base sa science no? At yung science credible. No, hindi yan hindi yan hula-hula. No, ang Project NOAA, napakarespetado niyan, galing yan sa UP. Kaibigan ko si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA, at alam talaga nila kung ano ang mga areas na flood prone. May mga red zones, yellow zones. Ngayon, ang sinasabi ng ating Kongreso, papayagan lang natin ang flood control for 2026 para sa mga red zone. At yan ay welcome yan na suggestion. In the third direction. At isa sa mga pag-iisipan natin yan habang riniripaso natin itong budget ng DPWH. Makakalbo yung mga district budgets. Marami namang nung nakaraan. Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa In fact, merong mga nakita na tayo na either ghost o unfinished o substandard. Unang-una, kailangan ayusin yon. 'Di ba? Para sa akin, yun ang first order of priority. Lahat ng nakita nating ghost, lahat ng nakita nating mga substandard at incomplete, kailangan yon tapusin, ayusin. So for 2026, para sa akin, yun dapat ang mas priority.